Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Nagpasalamat kita sa Dios nga makatigom kita sa ikaduhang gabi sa atong pagsimba o ang iyang presensya ania uban kanato. Dunay usa ka dato nga babayi at that time bago lang namatay ang iyang bana o nakatigom-tigom gyud sila samtang buhi pa ang iyang bana o daghan nga mga propiedad o successful sila nga businessman and woman. Pero usa ka adlaw niadto kining bayhana sa usa ka abogado. Kisabay mga abogado diri. Ingon siya sa abogado, attorney, na ako'y concern. Unsa man ang imong concern? Ingon sa abogado. Ingon siya nga, nag-uol ba ko nga kung mawala na ko diri sa kalibutan, base niya og magproblema ang akong mga anak, akong mga apo, mga igsuon, mga pagumangkon, base unyag mag-away sila tungod sa akong propiedad. Sa ilisod po ning naay propiedad, no? Kay maproblema po. Pero wala po kay propiedad, problema sad. Ingon siya sa attorney, attorney, unsa may akong pwedeng himuon nga og wala nako dili magsamok ang akong mga hinigugma sa kinabuhi kay base unyag mag-away sila. Kaya daghan biyag yung mga pamilya nga mag-away, mag-ilog. Ambot bitaw nga nung ilugan man gyud ning yuta. Wa pa gyud kadungog nga ay nag-iilog sa langit. Wala pa. Unya tubagon po kog, pastor, anong ilugan man ang langit nga dili man na maprinda. Di man na mabaligya. Kaning yuta mo ilugan kay makwartahan man eh. So ingon ang abogado, unsa may imong gustong mahitabo? Siya, pwede ba, attorney, nga samtang buhi pa ko, ako nang bahin-bahinon ang akong propiedad sa akong mga anak, mga apo. Ingon ang abogado, pwede man. Pwede mo na nato i-transfer ang mga land titles sa ila. Kung kamo familiar mo sa Metro Manila, diha sa Valenzuela, naman ay duha ka highways, kanang MacArthur Highway o North Luzon Expressway. Between the two highways, naa diha ang daghang property aning bayhana. Dato yun siya. So yun ang abogado, pwede man, ato nang i-subdivide, pero dili nato sila pahibalon. Ato nang i-transfer daan sa ilang mga ngalan, pero kita rang duha ang nasayod. Ibutang nato sa safety deposit box, o niya in the event nga mawala na magyug ka sa kalibutan, ako na'y bahala nga mag-apod-apod. Ang mayo lang pong nahitabo kay unang namatay ang babaye. Kay kung naunag namatay ang attorney, yun sa may mag-apod-apod o niya adto. Mayo lang kay after 10 years, namatay itong tigulang babae, unya, ang abogado, mo'y nag-asikaso sa tanan. Gitagaan siya ground trip ticket, gikan sa Zamboanga City, muadto lang sa Manila, aron nga asikasuhon. Ang mga anak, mga apo, mga paryente, murag tense kaayo. Kay wa mo sila kabalo nga naa di ay gihimo ang ilang inahan, ilang lola, sa wala pa siya namatay. O sa panahon sa haya, bitaw mong haya nga na ay mga paryente nga sahay ang uban wala magtingganay. Mga mata lang mo'y mag-istorya, magtinanaway. So there was tension during the wake. Pero ang abogado mo'y nag-asikaso tanan hasta sa paglubong. Siyang nag-asikaso. Natingala sila nga, nganong kaning abogado man mo'y nag-asikaso sa tanan. Pahuman nga nalubong na ang tigulang babae, Ditigom sa abogado ang tanan nga mga iridero. Onya,
gikuha niya tong inani ka baga nga mga titulo. O gitawag niya usag-usa. Kaya dito sa will sa tigulang babae, nga hatagan yun matag usa. So sa dihang gitawag na ang ngalan, gitagaan, perting lipaya. Lipay kayo ang mga anak, mga apo, mga pagumangkon, mga igsoon, nga naa sila'y bahin. O gipasalamatan nila tong abogado, nga maoy gitugyanan, nga dugay na di ang naandam to. Pero kato lang sa pagkamatay sa tigulang babae, nga gihatag sa ila. Busa kamo kung naamoy mga propiedad, maipod siguro nga sa buhi pa mo, inyo nang iapod-apod, o naisobra nga gamay, pwede man po ko ninyong hatagan. Para nga dili sila magsamok o niya, inikawala na ninyo. O niya, naa sila yung magamit aron sa pagpadayon sa ilang kinabuhi. Kung katong bayhana, concern siya sa mga musunod kaniya, o naa siya'y arrangements nga gihimo. Ang atong Ginoong Jesus, labaw nga concern sa mga sumusunod kaniya. Katong tanan nga nagsunod kaniya, doon na siya'y gitagana alang kaniya. Atong ablihan ng atong mga Biblia sa John chapter 21. John chapter 21, usugod kita sa versikulo 1 sa pagbasa. John 21, magabasa ko sa New International Version. Afterward, Jesus appeared again to his disciples by the Sea of Tiberias. It happened this way. Simon Peter, Thomas, called Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two other disciples were together. I am going out to fish, Simon Peter told them. And they said, we will go with you. So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. He called out to them, friends, haven't you any fish? No, they answered. He said, throw your nets on the right side of the boat, and you will find some. When they did, they were unable to haul the net in because of the large number of fish. Then the disciple whom Jesus loved said to Peter, it is the Lord. As soon as Simon Peter heard him say, it is the Lord, he wrapped his outer garment around him, for he had taken it off, and jumped into the water. The other disciples followed in the boat, towing the net full of fish, for they were not far from shore, about 100 yards. When they landed, they saw a fire of burning coals there, with fish on it and some bread. Jesus said to them, bring some of the fish you have just caught. Simon Peter climbed aboard and dragged the net ashore. It was full of large fish, 153, but even with so many, the net was not torn. Jesus said to them, come and have breakfast. None of the disciples dared ask him, who are you? They knew it was the Lord. Jesus came, took the bread, and gave it to them, and did the same with the fish. This was now the third time Jesus appeared to his disciples after he was raised from the dead. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you truly love me more than this? Yes, Lord, he said. You know that I love you. Jesus said, feed my lambs.
Again, Jesus said, Simon, son of John, do you truly love me? He said, Yes, Lord. You know that I love you. Jesus said, Take care of my sheep. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, Do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, Feed my sheep. I tell you the truth. When you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, Follow me. Peter turned and saw that the disciple whom Jesus loved was following them. This was the one who had leaned back against Jesus at the supper and had said, Lord, who is going to betray you? When Peter saw him, he asked, Lord, what about him? Jesus answered, If I want him to remain alive until I return, what is that to you? You must follow me. Because of this, the rumor spread among the brothers that this disciple would not die. But Jesus did not say that he would not die. He only said, If I want him to remain alive until I return, what is that to you? This is the disciple who testifies to these things and who wrote them down. We know that his testimony is true. May God bless us upon the reading of His words. Dinhi sa atong gibasa, nga sa wala pa mo kayab ang atong Ginoong Hesus sa langit, human nga nabanhaw siya gikan sa mga patay, iyang gi-arrange, naghimo siya arrangement, para nga ang iyang mga sumusunod, kadtong mga nagatuo kaniya, dili sila magkatibulaag, dili sila mawala, o naa siya'y gibilin. O nagpasalamat ko nga ang iyang gibilin, dili titulo. Kay kung titulo ang iyang gibilin, mag-away gyud ang mga tao, ana. Daghang nagpinatsyanay tungod sa titulo. Wala po siya nagbilin og posisyon. Kay kaning posisyon, awayan man gyud ni. Bisag unsang type of sistema sa panggobyerno, naagyo'y away. Abi na ko sa una, mas maayo ang demokrasya kaysa dictatorship. Ay, nagtubo, magyud ko nga, demokrasya gyud, maot yun ang dictatorship. In fact, gamay naman lang karon sa kalibutan ang gagamit og absolute monarchy. Gamay na lang. Murag, mayhap na lang sa tudlo. Brunei, I think, is one. Saudi Arabia is another. Ang uban, monarchy pero parliamentary monarchy na. Ang uban, democracy. Pero na ako'y nakitaan bago nga salida, ang iyang setting Hong Kong. Tingali, ang uban kanino nakikita na ani. Ang title sa salida is Election. Election 1 o Election 2. Na-curious ko, sa title palang daan, na-curious na ko. Nga, demokrasya ni kay election god. Pero sa akong tanaw ang salida, ang setting is Hong Kong. Nga dunay mga tao nga gikan sa mainland China, mga kaliwat daw ni sila sa Ming Dynasty. Onya nag-migrate sila sa Hong Kong. Pagabot sa Hong Kong, in order to survive, they formed a secret society. Among them, onya every 2 years, doon na sila eleksyon. So, at first glance, murag nindot, no? Kay election god. Dili dictatorship. Oy, unsa man nga
Mahuman na ang term, anang 2 years. Para nga ma-re-elect ang chairman, murag siyam man siguro sila ang members sa secret society. Within the 2 years, maningkamot yun siya nga makakuha siya kwarta para pag-abot nga mo expire na iyang term o niya mo dagan siya for re-election, paliton niya tong 8. Para sigurado nga sa pag-election, siya gyapon ang mudaw kay iya man gipalit. Sulidan yung tanaw. Katong, basta nana siya sa Netflix. Ang title is Election. I was so curious. Ako, pinalitay di ay. Abi na ako sa Pilipinas, ay pinalitay o boto. Hasta po rin sa Hong Kong. O basi, dito na nagsugod, unya nangupya lang ta. Unya, og dili madala og palit. Kay dili, usay, dili man mudawat. O, kaning 8. Paliton. Nya mingon tong 5, dili mi mudawat tanang imuhang kon kay naami kandidato nga gusto namo mupuli sa imo. Ang second is intimidation. Hulgaon. O pwede pa blackmail. Kinanglan, sako yung ka mo boto para makuha na ko ang posisyon sa chairman. Otherwise, ang imong pamilya, delikado. So, og dili madala og palit, intimidation, og dili madala og intimidation, patsyon gyud. Patsyon. So, salamat kay dili title ang gibilin ni Jesus. Dili posisyon. Kay kung titles, magpinatyanay sa titles. Kung posisyon, mag-away pod. Wala po siya nagbilin og property. Kay kaning property, lisod yun, daghang yun, bisan mga igsuon. Basta property na ang ibilin, nakainomdom gani ko nga dunay tigulang naman to siya. In siya day, mamatay gani ko day, ingnan niya iyang anak. Ayaw yung ibaligya ng lote sa likod sa atong balay, ha? Ingon ang iyang anak, ano man day tay? Ayaw lang lagi day, maluoy ka day. Ayaw yung ibaligya ng lote sa likod sa atong balay. Ngano lagi tay? Ito bagpod ang tigulang, dili man na ato. Kaya bisag dili ato, ipamaligya man nato. Basta property na ang hisgutan, mag-away. Wala po nagbilin ang Ginoo og programa. Kay kaning program, mahimo man ni siyang obsolete god as the years go by. Niya usahay po kaning program, mag-contest man. Kaning among programa gyo eksakto. Kanang inyong program, way nada na. Timpo pa na ni Mampor. O kanang bitong style sa music. Daghang nag-away ani ba? Kaya ang usa ka grupo maingon nga kinahanglan ang music kanang solemn. Doon na sila bersikulo ana nga let all the earth be silent. Na sila bersikulo ana kanang silent bitaw nga magsimba. The Lord is in His holy temple. Let all the earth be silent. Niyang isa pod, adili, enter into His gates with thanksgiving, into His courts with praise, with cymbals. So kinahanglan banha. Niya kaning duha ka grupo, di gini sila magkaduol. Di gyud. Munang usahay sa Alliance Church, murag na compromise. First service, traditional. Hymnal. Ato mog si Kaek, kanilar kay hymnal na, basta first service. Pagka second service, alagubo ang drum set. Hangtod na sa udto, hangtod na sa hapon. Kay usahay mag-away. Kung programa ang isgutan, maayra gyud nga wala nagbilin ang Ginoo og programa.
Wala po siya nagbilin og strategy. Wala. Kay ang strategy, effective lang siya depende sa context. Na ay strategy nga epektibo ani nga context, na po'y strategy nga epektibo lang sa lain nga context. Unsay gibilin sa Ginoo nga dili pwede awayan? Pakauna ang akong mga karniro. Ako ha? Underline the word akong mga karniro kay usahay ra ba kita pataka tag pangangkon. O tinuod ba gina? Ako dugay-dugay naman ko nagpastor pero usahay natay kinaiya ba nga ako ra gyud ka. Sa ako ra gyud ka. Ako go'y naghago para nga makadawat ka sa Ginoo. Ako ra gyud ka. Ayaw ka mo entertain og lain. Kana bitaw makadungog ta nga naa nay mga gikan sa ato nga mobalhin sa uban. Ingna kog bakakon kung dili ta masakitan. Yamin tag mayrag mga matay na sila. Ako ra ba'y naghagog yun, ana? Ibalik-balikan yun ako na sila? Unya, pila katuig na sila diri, unya, namalihin? Huwag mga batasan. Pero ako matingala kung anong masakitan man ta, og naay mamalihin sa lain. Pero dili lagi ta masakitan, og naay gikan sa uban mamalihin sa ato. Pagka na naay mamalhin sa ato, hallelujah, igsoon. Dugay na yun may nagampo. Masakitan po rin tatano. Kung naay gikan sa laing grupo mo balhin sa ato, ato po rin, hawa mo. Ano unta po ta? Dili man. Uy, pagkanindot kaniya na sila. So sahay mangang kunta. O sa ingon ni Jesus Christ, pakana ang akong mga karniro, ako na sila. Dili na imo. Tigpakaon ra ka. And it should make us humble. Nga gihatagan ta sa Ginoo oportunidad nga pakaunon ang iyang mga karniro. Kay kanigong tawhanon nga kinaiya. Di ba ang mga karniro, inigdagko na anak nila, daghanan po na sila gatas, kung babae. Unya ang ilahang wool mo, labong naman po na. Unya og nga to na sila spikas, murag malain na ta, kay lain na may magpulos sa gatas og sa wool. Jesus said, feed my sheep. And it is a constant rebuke to me as a servant of God. Nga dapat dili gyud ko mangangkon nga ako na sila. Magpasalamat ko nga for a while gihatagan ko og pribilehiyo nga pakauno na sila. Unya sa akong nabantayan, wala gyud ko'y nakitaan nga nag-away, nga nag-ilog, nga magpakaon. Nakadungog naman. Oy, ako ba yung nakauna pakaon na ha? Wala gyud ko kadungog na. Labi na kanang imong pakaunon kanang naang mga bata sa Daplins dalan nga mga sipunon, hugaw kayo, baho kayo. Wa gyud ko kadungog na mag-ilog nga magpakaon na nila. Bright gyud ang Ginoo. Ang bugtong gibilin niya sa ato, kanang dili pwede ilugan. In fact, there are times when we feed, it is a great sacrifice. Kay wala may return of investment. Kay kita mahilig man kaito sa return of investment. Himuon ako ni para naay mubalik nako. When you feed God's sheep, there's no guarantee of return of investment.
Kaya usay na kay pakaunon karon, pila ka tuig wala na. Pansalamat sa Ginoo nga siya nag-andam. We are being fed, and so we also feed others. Muna ang akong giganahan sa Ginoo. Naagyo'y i-assign sa Dios nga magpakaon nako. Unya naagyo'y mga tao nga gi-assign sa Ginoo kanako nga akong pakaunon. So di na ko mangibog. Kaya naaman tayo kinaiya ba nga mangibog? Nagyot tayo kinaiya nga mangibog. Mangupya. O niya usay dili taganahan na ng napakaon sa ato. Ambot sa inyo, kung dili tingali mo parehag kinaiya nako. Pero sa Bible school sa una, inani ang may tabo. Naaman may chapel service, halos kada adlaw. So nakalista na gyud diha ang chapel service speakers. Doon na disadvantage. Kaya mga estudyante mangutan magkinsa may magwali karon. Nya sa Bisaya, ang tunada lahi og meaning. The same words, different tunes have different meanings. Pagbasa sa ngalan, ay, siya di ay. Pero kanang ay, siya di ay. The same words, different tone. Mamili man ta usahay. Mamili. Pero kung gigamit na siya sa Ginoo para pakaunon ka, pasalamati ang Diyos. Kaya ikaw po gamiton po ka sa Ginoo para pakaunon ang uban. Inana lang. Wala may lain nga gibilin ang Ginoo sa ato ba? And God sustained the church for 300 years under persecution. Unsay nakasustain sa iglesia? 300 years. Grabe ang persecution gikan sa mga Jewish authorities hangtod sa Roman authorities. Sigig dagan-dagan ang mga anak sa Dios kay pamatyon man sila. Di ay mga panahon nga dito na lang sila in town magtigom underground. Kana karong mga underground churches nga atong gitawag, figurative na nga underground churches, sa ilang panahon literal. Kay sa City of Rome o sa ubang mga syudad, doon na sila yung mga underground cemetery. Nga kining mga anak sa Ginoo nga ginahunting, ginadakop sa mga otoridad, dito sila manago. Ang tawag na catacombs, underground burial places. Walay ganahan mo ato dito. Ang mga Kristohanon ra. Dito sila magtago. And what sustained them for 300 years? It is the feeding of the written word of God. Yun samantila to paghimo. Ga-imagine ko ba nga nakatag ang mga disciples. I mentioned that last night. Si Thomas sa India, Saint Thaddeus sa Iran, si Matthias sa Cappadocia, Bartholomew, North Africa. Nagbulag-bulag man to sila. Giunsa man nila pag-produce ang written word of God. Gisakripisyuhan gyud to nila. Katong ilang nadungog gikan kang Jesus Christ, katong ilang nakita gikan kang Jesus Christ, they put it into writing. Word for word. Onya kay katong ilahang gikopyahan, madugta man to siya after 50 years, 100 years. Kopyahon na po to. Word for word. And when Jesus spoke in Aramaic, the New Testament was written in Greek. Usa sakripisyo gyud. Naagyo yung mga tao nga
Ilag yung gihatag ang ilang kinabuhi, ang ilang talento, ang ilang panahon, pagkopya, word for word. Kaya wala pa man ma-invento ang typewriter. Wala pa man ma-invento ang printing machine. Kopya gyud. 300 years. Hangtod sa panahon ni Emperor Constantine, the 66 books were completed. Amazing. Through the persecution, what sustained them was the written word of God. Bisag asa sila moadto katong gipangsunog ang mga Biblia. 400 years after the Lord Jesus Christ rose from the dead, another calamity came upon the church when the Germanic tribes invaded the western section of the Roman Empire. They burned churches. Ilang gisunog ang mga Biblia. Gipamatay nila ang mga Kristiyanon. How did they survive? Pasalamat ta kadunay mga tao nga nangadto sila sa bukid. Dito sa dili sila maabot sa mga persecutors. And they spent their time copying the Bible, the 66 books. And I would like to declare tonight, I praise God for the Augustinians. Are you familiar with them? The monastic orders, the Benedictines, kini mga tawanan ni atos bukid. Ang usa i-assign, ikaw magkopya sa Genesis, ikaw magkopya sa Exodus, ikaw hangtod sa Revelation, matagos sa ila, they have to copy aron na ay mahatag ngadto sa mga anak sa Dios nga mo-sustain kanila. Busa pasalamat kita sa mga tao nga ilang gihatag ang ilang katiguyunan, ang ilang panahon, ang ilang abilidad to copy and distribute the written word of God. Mao na nga every time the Gideons will invite me, lami kaya nga akong paminaw. Because the Gideons are the people who would spend their time, resources, talents to print the Word of God, butang sa mga hotels, sa mga prisuhan, sa mga military camps, bisan asa. Usahay, pataka lang ni sila hatag. Ana ay mga priso nga nalipay nga nag-distribute sila, hatag sila hatag. Pero ang mga priso di ay nalipay nga naa sila nakuhang Biblia kay himuon nilang likit sa sigarilyo ba? Pero naraba po'y mga maluwas. Doon ako nailhan nga duha ka magsuon. Sulod o gawas sa prisuhan. Kunya na may mga Gideons nga kugihan kay muhatag og Biblia. Kani pong duha ka igsuon. Dawat sila, ilang gamiton, ilikit nila sa tabako. Pero kay di man po nila mahurot dayon. So basa-basa po sila. Oy ka nangaluwas man. O niya niyato sila sa Bible school. Yun ako, tinuod ka ni mga tawhana mo, alagad sa Ginoo. Yun sila niya amin diri sir, kay mag-alagad lagi mi sa Ginoo. Giyon sa man ninyo pagdawat sa Ginoo. Katong Biblia nga gihatag sa mga Gideons, ang uban among gisigarilyo, pero ang uban among manggibasa. Inako, blessed kayo mo. Kay wala lang mosulod ang Ginoo, ang pulong sa Ginoo sa iyong kasing-kasing, nisulod sa iyong baga. Gisigarilyo man nila. Through the 300 years of persecution, through the barbaric invasion, what sustained the people of God is the written word. E matod pa ni Pablo ngadto kang Timoteo sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Busa salamat sa Ginoo nga naa siya gi-assign nga mo pakaon kanato sa written word of God
aron nga ang atong hunahuna, ang atong kasing-kasing mapuno, mabusog, o nga masustain kita sa pag-alagad sa Ginoo. Are you familiar with the First Alliance Church in East Mindanao District? Kamo nga naka-attend sa General Assembly, Salon Memorial Alliance Church is number 1 in percentage giving and missions giving. Barangay church na siya. Unsay history aning simbahana? In the 1930s, dunay usa ka graduate sa Bible School gikan sa Zambales. Ang iyang pangalan si Pastor Alejandro Salon. Na-assign siya dito sa Kidapawan. Kanang Kidapawan sa una, dili pa na Kidapawan City. Kidapawan City. Ang highway from Cotabato City was up to Pigkawayan. Kamu nga suito anang lugara, unsa kalayo ang Pigkawayan to Kidapawan. Layo pa na siya, maglakaw lang na sila. Samtang naa siya na-assign dito sa Kidapawan, naay invitasyon. Pastor Salon, adto ta dito, magwali ta dito, kay naay mga tao dito nga gahulat. Siya, asa man nadapit? Dito, basta sa Bisaya gani, simod gani ang itudlo, wa na'y klaro. Tuta dito. Kanang ana, that is 4 days and 4 nights. Ngalakaw. Ay mo kumpiyansa ba sa namang una kay delikado na. 4 ka adlaw, 4 ka gabi, ilang baktas. Pag-abot nila dito, village, Pastor Alejandro Salon preached through an interpreter for 7 days. 7 days. Pagkahuman sa 7 days, niuli sila sa Kidapawan. Ang nabilin dito nga nagdawat sa Ginoo, 4 ra gyud ka lalaki. Why babae? 4 lang ka lalaki. Onya kay 4 raman sila. Pag uli na Reverend Salon og iyang mga kauban sa Kidapawan, sila na lay nabilin. Ang ilang gihimo, di man sila pwede magtigom sa balay kay ang ilang mga asawa, ilang mga ginikanan, di man, labayon man sila kamatis. Kay, oy, kanang inyong gidawat, dili na. So dito sila simba sa punuan sa mangga. Wala inaani. Sa mangga, 4 lang sila. So, madomingo, ang usa mo tindog for opening prayer, ang iyang ampo, katura pong ampo ni Reverend Salon. Mara po ito iyang ampo. Mutindog ang usa, opening hymn. Katura pong kanta ni Reverend Salon. Memorize man. Ang ikatulo, mutindog magwali. Kung sa mayang wali, katura pong giwali ni Reverend Salon. Ang ikaupat, closing prayer. Eksakto ra pod. Pagka-Domingo, lain na pod. 4 lang sila. For 4 years. Sila lang 4. Relibo. Ala, batuhon sila. Yagaan sila. Ingon ang 4 ka mga lalaki, Ginoo. Ipakita ra gud ani mga tawanan sa among palibot nga dili mi buang. Nga gamhanan ka. Kanang imong pulong gamhanan. Pag-ampo nila adto, dunay epidemic niabot sa village. Kolera man siguro to o eltor, dysentery. Daghang dagsakit. Daghang namatay. Pero natingala ang mga tao sa palibot nga ngano ning 4 ka lalaki, wala man sila magsakit. Unya ang ilang pamilya pod, wala pod. So curious. Ingon ang mga tao, unsa may inyong sekreto? Namoy anting-anting? Ganun wala man lagi mo dutli aning sakit. Ingon ang 4, wala man may anting-anting. Naami Ginoo. Gamhanan ang iyang pulong
tinuod. So ingon to mga tao, ug tinuod na, atu'i si Papa, kahimalat yun. Atu'i si Mama, atu'i ang among anak. Na kining upat, na busy na hinoon. Hala, nalukop na sila adto. Ampo. May laing ampo ilang hibawan. Katurmang ampo ni Reverend Salon. Ampo. Miraculously, the epidemic stopped. Katong mga nagsakit, naayo. Wa na'y namatay. Pagkasunod Domingo, dili na lang upat kalalaki ang nagtigom ilalom sa punuan sa Mangga. 400 people na dito nagsimba sa Dios. Walay structure, walay program, walay strategy. The Word, the written Word of God. Tanaw man ang uban sa ilang rilo, no? Okay. Napo ko'y second point. If God is concerned with feeding our minds and hearts, dili ba siya concerned sa atong lawas o sa atong kalag? Unsa may iyang ipakaon kanato? Aron nga ang tibuok natong kinabuhi mabusog. Kung ang written word is to fill our minds and hearts, allow me to introduce something to you from John chapter 6. Akong sugdan sa pagbasa sa John chapter 6, beginning with verse 32. Jesus said to them, I tell you the truth, it is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. Sir, they said, from now on give us this bread. Then Jesus declared, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. But as I told you, you have seen me, and still you do not believe. All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me I will never drive away. For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of him who sent me. And this is the will of him who sent me, that I shall lose none of all that he has given me, but raise them up at the last day. For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in him shall have eternal life, and I will raise him up at the last day. At this, the Jews began to grumble about him, because he said, I am the bread that came down from heaven. They said, is this not Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How can he now say, I came down from heaven? Stop grumbling among yourselves, Jesus answered. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. It is written in the prophets, they will all be taught by God. Everyone who listens to the Father and learns from him comes to me. No one has seen the Father except the one who is from God. Only he has seen the Father. I tell you the truth. He who believes has everlasting life. I am the bread of life. Your forefathers ate the manna in the desert, yet they died. But here is the bread that comes down from heaven, which a man may eat
and not die. I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. Then the Jews began to argue sharply among themselves. How can this man give us his flesh to eat? Jesus said to them, I tell you the truth, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is real food, and my blood is real drink. Whosoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Now, kining akong gibasa, dili kayo ni popular sa ato ng mga alliance. Pareha kagabi itong akong gibasa. Likay-likayan na to, di ba? Oh, bisan ako, nagtubo man yun ko sa alliance, pastor man yun akong papa. Dili man kayo niya siya hisgutan. Kabalo ko ngano, nga murag likay-likayan nato ni siya. Because in the Middle Ages, this passage was abused. Corruption came into the church. Nga naay mga tao nga sila ray naay gahom. Nga sila ray makahibalo unsaon paghimo sa lawas o sa dugo ni Jesus Christ. O dili ka nila tagaan, di gyud ka maluwas. Di gyud ka maluwas. And the church became very rich during the Middle Ages because they can withhold the bread and the cup to anyone. Pero naaman niya sa pulong sa Ginoo. Di man nato pwedeng i-deny. Ingon si Jesus Christ, unless you eat my flesh and drinks my blood, you have no life. So dili lang nga pakaunon ta sa Dios sa written word para ang atong hunahuna, ang atong kasing-kasing mabusog. Pakaunon sa taniya sa iyang lawas o sa iyang dugo, aron nga ang atong lawas, kanina nag-post din Psalm 38 ba to? You remember Psalm 38? There's nothing healthy in this body because of the iniquity. Kinahanglan mo kaon ta sa lawas, muinom ta sa dugo ni Kristo Jesus para kining lawasa ang atong lawas nga madunuton tungod sa sala will be reinvigorated. Kaya kining lawasa is polluted by sin. And the moment the body and blood of Jesus enters this body, it will be quickened. Malig-on ta. We will experience healing until we are taken to glory. Busa, as we are being fed by the written word, we are being fed by the living word, it is also our responsibility to feed others with the written word and the living word. Usa akong giingnan ang mga kaigsunan sa Kanilar Church sa Buanga City. Asa may maagyo og kung kadaadlaw pakaunon nato ang mga karnero sa Dios sa written word, kadaadlaw po nato sila pakaunon sa living word. Di ba mas maayo? As they are being fed by the written word, so that their minds and hearts will be filled, they will also receive the living word, the body and blood of Jesus,
to sustain them. Kay kining lawasa, polluted by sin. And when the body and blood of Jesus enters, makabaton kitag kalig-on. But this brings me to a very important issue. Na-mention po ni Apostle Paul. Ingon siya, if you partake of the body and blood of Jesus, ayaw na hugaw-hugawi ang imong lawas to partake food and drinks offered to spirits. Kay kita ra bang mga Pilipino, pag Domingo, dawata sa pagkaon gikan sa Dios. Pagka-Lunes na may fiesta dito. Muadto po ta. Akong pangutana, mukaon ka ba? Muinom ka ba dito? Kung mukaon ka o muinom, pangutana gyud, kang kinsa man gihalad ni. Kung gihalad na siya sa mga espiritu, stay away. Do not pollute your body because you have already received the body and blood of Jesus. Ayaw gyud. Pero kung kanang pagkaon o ilimnon is dedicated to someone who lived a righteous life before, eat all you can. Dahil alang ang imong maintenance. Kaya doon na tayo careless kayo ta. Mukaon ta sa lawas o dugo ni Jesus Christ, pero muambit man po ta sa mga butang nga gi-offer sa mga espiritu. Ambot sa inyo, kaya nga akong kagikan Cebuano man. Sa mga Cebuano, muadto sila sa lasang, sa dili pa na sila magputulog kahoy. Magbutang na sila sundang. Unya, markahan nila asa nagatubang ang sundang. Uli na sila, di na silang magbanha. Uli na sila, pagkaugma mo balik. O ang sundang gani na usab ang iyang posisyon, naay nagpuyo diha. So muuli na sila, magihaw na sila napulo ka manok nga puti, napulo ka manok nga itom, nya ilang dalon dito. Nya ilang imbitahon ang espiritu sa norte, sa sur, sa sidlakan, sa kasadpan, espiritu sa kahoy, espiritu sa bato, espiritu sa tubig, nga mukaon uban kanila. Mukaon sa sila. No wonder why Cebuano-speaking people are very hard, because their great ancestors have already dedicated them to spirits long before they were born. Busa, kinahanglan kita nga nagakaon sa lawas o dugo ni Kristo Jesus, di na nato pasudlan ning lawasa sa butang nga dili iya sa Dios. We are being fed in our minds and hearts through the written word. Ang atong lawas mabusog sad sa lawas o dugo ni Kristo Jesus. Busa, ato nang ididikar ang atong kinabuhi ngato sa Ginoo. Lakip ang atong mga anak, ang atong mga apo. Kay kaning atong mga katigulangan, naana sila'y practice sa una, nga basta gani maghalad-halad sila sa mga espiritu, dili laman ang ilang kaugalingon ang ilang gihalad. Hasta ang ilang mga anak, hasta ang ilang mga apo. Mo na nga matingala ka, akon matingala gyud ko, naay mga batanon, guwapo, guwapa, tanaw nimo outward, okay, pero naadi ay mga espiritu nga nagakontrol sa ila, because their ancestors have partaken of food and drinks offered to spirits, o gihalad na sila. Dito sa Zamboanga City, usa ka buntag,
na ay usa ka inahan o iyang 18-year-old son iadto. Pastor, tabangi mi. Nako, unsa may inyong problema? Kanibang akong anak, 18 years old naman ni siya. Mo graduate na unta ni siya high school. Pero walay direksyon ang iyang kinabuhi. Magsige lang siya, maginuktok, di magtrabaho. So ako sila gipalingkod. Yang bata, lingkod lang siya, hilom-hilom. Huwag siya istorya-istorya. Ina ko, day, naka nahibalaan sa imong mga kagikan, sa imong father's side, sa imong mother's side. In siya, unsay buot nimo ipasabot, pastor? Ina ko ba sa imong mga ancestors, naa ba kayo nahibalaan nga naga-practice og mga anting-anting spiritista? Isang akong mga ginikanan, mga Christians naman to, pastor. Pero ang akong great-grandfather, nato siya mga espiritu. Yun ako, kinahanglan imo nang i-reject. So, ako siyang gilid. In the name of Jesus, I reject the spirits of darkness that were invited by my great-grandfather. So, ang inahan, sa ngalan ni Jesus, sa otoridad ni Kristo, akong gisalikway ang tanan nga espiritu nga iya sa kangit-ngit nga giimbitar sa akong great-grandfather. Pagkahuman niyag sulti ato, ang bata nga hilom-hilom gyud mga 30 minutos, way tingog-tingog. Ano siya? Onya, nakabalukag unsay gihimo sa imong lolo, aperting kuratan ako. Hasta ang inahan na kuratan. Nga kining bataa nga way tingog-tingog nangisog. Yun ako, unsa man gihimo sa great-grandfather. Ingon siya, ako maning bataa. Kay gihalad naman ni siya sa ako, sa iyang great-grandfather sa una. Now be very careful. What you do today has binding on generations to come. Bantugra, 18 years old na ning bataa, way hinungdan ang kinabuhi, no direction, kay gihalad na di siya sa una. Basagin na nako, wa na kay katungod diri, kay nag-surrender naman ang inahan. Ang inahan nag-reject naman sa imo, isa dili ko muawa. Kay ako ni siya, doon na may agreement sa iyang lolo. Ang nanay god naghilak. Wa gyud siya kalibutan nga wala pa di ay siya ianak, wa pa ianak ning iyang anak. Doon na agreement with the spirits. So ginako unsa may imong ngalan? Gihatag niya iyang ngalan, in the name of Jesus, by the authority of Jesus, live. You have no authority here anymore. Kung giimbitar ka sa iyang great-grandfather, you are now rejected by the mother. Isa dili ko. Singgit siya. Di ko muhawa. But nobody can stand against the name of Jesus. The demon shouted and he left. Nag-collapse ang bata. Natumba siya. Right there. Pila ka segundo, ibangon siya. O ang primero niyang pangutana, yun siya, ma, nganong niya amanta diri? Ang buti pasabot, all the while, it was the Spirit controlling him. Igsoon, we need to be fed by the written word so that our minds and hearts will be filled. But we are also encouraged nga ang lawas ug dugo ni Kristo atong ipasulod sa atong lawas, dili ang mga butang nga iya sa kangit-ngit, aron nga ang atong kinabuhi magmadinaugon, mabungahon, o malipayon. To God be the glory.